Mapagpalang umaga po mga kapatid. Ayan, pakibati rin po ang katabi ng mapagpalang umaga. Pakitanong na rin po kung kaya pa ang lula at puyat. Kaya pa sa biyaya po ng Panginoon. Story time lang po bago ako magsimula. Nung bata pa po ako, ang Pasko ang pinakamasayang bahagi ng taon gaya ng marami sa atin. Pero habang tumatanda, parang yung kasiyahan kasama yung excitement ay unti-unting nagmamaliw. Parang unti-unting nawawala, unti-unting naglalaho. Dati po kasi nung bata pa tayo, basta may aginaldo o regalo ay fulfilled na ang Christmas. Basta makapamasko sa mga ninong-ninang, basta may bagong damit, bagong sapatos, masaya na. Pero when I mature, parang may ibang hinahanap ang aking kaluluwa na kahit yung mga pamamaraan ng mundo para maging masaya ang Pasko ay hindi na nakasasapat para punan yung hinahanap ng aking puso. Wala na masyadong nililikhang saya yung mga pamamaraan ng mundo para ipadama ang Pasko kagaya nung Santa Claus na eventually ay nalaman ko na hindi naman pala totoo at isang malaking scam. Sino po dito yung minsang nagsabit ng medyas para kinabukasan ay may matatanggap daw? Pero as we grow older, we realize na those things are scam. Hindi sila totoo. At nakakalungkot na habang tumatanda po tayo, yung mga ganong pamamaraan ay hindi na yun ang hinahanap ng ating kaluluwa. Pero syempre, aaminin ko naman na may kilig pa ding nadarama kapag may nagbibigay ng papasko. Tribe nyo po. Ayan, if you're feeling the same, then there's probably wrong on how we view Christmas. Baka nakaprograma po yung isip natin na ang Pasko ay isang bagay lamang na masaya kung may handaan, masaya kung may sagana, pero malumbay na kapag walang nakahain sa Noche Buena. At minsan napapaisip po tayo, Pasko pa ba ito kung walang handa? Pasko pa ba ito kung walang pera? Pasko pa ba ito kahit hindi ka na bata? Pasko pa ba ito kahit maraming hindi magandang nangyari sa buhay mo lately? Mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, or even the whole year. Kaya ngayong umaga po, babalik tayo mga kapatid sa simula. Muli nating bibisitahin ang unang Pasko. Ang totoong Pasko na hindi ayon sa tradisyon, hindi ayon sa kultura, hindi ayon sa assumption ng mga tao, kundi sa kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. And hopefully po, muli tayong matuto kung paano nga ba dapat natin tinitingnan ang Kapaskuhan bilang mga Kristiyano. Kaya makibasa po kayo sa akin sa Lucas 2, talatang 1 hanggang 7. Lucas chapter 2, verses 1 to 7. Ayun, kung naroon na po kayo. Sabi po dito, nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angka ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Mula mga kapatid, doon sa kwento po na ating binasa, titingnan po natin ang tatlong katotohanan na magpapalakas sa atin at magpapanauli ng ating sigya upang paniwalaan, yakapin at ipagdiwang ang Kapaskuhan. Tatalakayin po natin ang mga bagay na pinatototohanan ng dakilang pagsilang. Ang mga bagay na pinatototohanan ng dakilang kapanganakan. Una po ay ang kaangkupan sa kasaysayan. Number 1 ay ang kaangkupan sa kasaysayan. Sabi po sa Lucas 2, verse 1 to 3, nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Kapag binasa natin mga kapatid, yung first 3 verses ng Lucas 2, parang sasabihin natin, yan agad? Utos, census,
mga pangalan na ang hirap i-pronounce. Lucas, Christmas story ba ito o history class? Sa unang basa po, kung kagaya ko kayo, aaminin ko, parang nakaka-boring at walang point yung unang 3 verse na ito. Parang napatanong ako, filler ba ito o decoration? Kasi, bakit ito nandito? For sure, it has a purpose. Napaisip ako na parang hindi naman nakailangang isama ang bahaging ito tungkol sa mga utos at mga tao na parang hindi naman masyadong relevant sa kwento ng pagsilang ni Jesus. Yun po ang akala ko noong una. Pero sa akin pong pagbubulay, dinala ako ng aking kuryosidad sa pagsasaliksik ng kasaysayan. Yes po, you heard it right, kasaysayan. Which, by the way, is my least favorite subject when I was a student. Kung hindi po kayo sanay sa history, welcome to the club. Kahit ako po, hindi ko talaga hilig ang history. Pero may ilang mga bagay po akong nakita na worth sharing this morning. Alam ko po na medyo prone tayong antukin ngayong umaga sa ganitong oras. Tapos, history pa ang i-discuss. Nako, kaya I need you to focus. I need your participation. Kailangan nating labanan ang antok. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, lalabanan ko ang antok. Ayan, at ang sino man pong humikab ay magbibigay ng regalo sa kanyang katabi. Pakitingnan niyang katabi mo ngayon. Bantayan mo. Pero syempre, mas mag-focus ka sa message. Baka doon na sa katabi na gano'n, no? Nag-focus, iniintayin humikab. And let's make a deal, mga kapatid. Fair deal. Pag ako po ang nakatulog, bibigyan ko kayo ng regalo. Pero pag kayo ang nakatulog, pagbabalot niyo po si Brother Jason ng regalo sa Pasko. Fair, right? Sige po, deal. Kita ko kayo, ha? Pero kidding aside po, ano nga po ba ang mas malalim na dahilan kung bakit isinama ni Lucas ang apparently boring details na ito? Sino ba si Emperador Augusto? Well, according po to history, Emperador Augusto ay ang kilalang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo noong unang siglo. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo noong unang siglo. And I want you to take note of that word, pinakamakapangyarihan. Ang unang pangalan niya po ay Octavian or Octavian. Ang lola niya ay kapatid ng tanyag na si Julius Caesar na umampun sa kanya at ginawa siyang opisyal na tagapagmana noong 45 BC. At nang namatay po si Julius Caesar, bali 3 sila na naglaban-laban para maghari o manguna sa imperyo ng Roma. Di kalaunan na patalsik niya ang dalawa niyang katunggali kahit yung isa pa sa kanila ay nakipagtulungan sa reyna ng Ehipto na si Queen Cleopatra or Reyna Cleopatra. Ibig sabihin, ilang dekada po ang naging panahon ng digmaan bago na angkin ni Octavian ang buong imperyo ng Roma at nakuha ang maraming yaman mula sa Ehipto. Diniklara niya ang kanyang sarili bilang Augusto Caesar or Emperador Caesar na ang ibig sabihin ay sacred and exalted na angkop lamang gamitin para sa isang divinity. Siya po ang kauna-unahang emperador ng imperyo ng Roma. At siya ang nagdala ng Pax Romana or 200 years of Roman peace. Pero ang kapayapaan na iyon ay nakabase sa dahas at control. Habang si Serenio naman or Quirinus, ang gobernador ng Syria na taga-implement ng utos. So, that's Emperador Augusto, pinakamakapangyarihan, kauna-unahang emperador, nagdala ng Pax Romana. Bakit ko po binabahagi sa inyo ang mga bagay na ito? Dahil po sa isang simpleng phrase ni Lucas sa verse 1, kung saan sinabi niyang, "Nang panahong iyon." Nang panahong iyon. At gusto ko pong makita natin na ang Biblia ay akma sa kasaysayan ng mundo. Hindi ito fairy tale, hindi ito once upon a time, hindi ito alamat, hindi ito kwentong pambata na pwede nating baguhin o dagdagan o bawasan. It happened in real time, in real history, through real people, in real empire, under a real emperor. Ang pangyayari pong ito sa Biblia ay nangyari sa totoong panahon, totoong kasaysayan, sa pamamagitan ng mga totoong tao, sa ilalim ng totoong emperador. Ang Biblia po ay hindi gawa-gawang kwento. Ito ay kasaysayan. It is history. Ibig pong sabihin, ang mga isinulat ng manunulat ay actual na kasaysayan at totoong mga pangyayari. Hindi ito fiction or imagination.
kundi ito po ay totoong mga karanasan, ang mga tauhan, lugar, panahon at mga dekri ay nakasulat din sa kasaysayan ng mundo. And everything was perfectly aligned with the Bible. So mga kapatid, sigurado po tayo na lahat ng nakasulat dito ay totoong mga pangyayari. Minsan po, aminin natin, especially when we were younger Christians, we tend to treat the Bible bilang too good to be true na aklat, right? Parang isip natin, parang grabe naman, totoo bang mga nangyari yan? Baka naman sa ibang dimension o imagination lamang ng mga sumulat. But no, ito po ay totoong mga pangyayari kahit parang ang hirap paniwalaan na ito ay totoong nangyari. Kaya kapatid, kung may nagsisid ng doubt sa ating mga puso, ito ang sagot. History itself confirms Scripture. History itself confirms Scripture. History na po mismo ang ating ebidensya na ang Biblia ay totoo at actual. So we rebuke all the doubt this morning at ibibigay natin ang ating buong pagtitiwala na ang Biblia ay totoo na mga kaganapan dahil ito ay nakaangkla rin sa totoong kasaysayan. Okay po? Now, babalik po tayo dun sa story. Bakit kailangang magpatala? Bakit kailangang magpatala? Ano ba ang kalagayan ng imperyo ng Roma bago ang census? Sabi ko po kanina, katatapos lamang ng mahabang digmaan ng panahong iyon. At ang emperador ay nagnanais na mapatibay ang kanyang kapangyarihan at maisaayos ang kanyang pamamahala at control. Ibig sabihin, kailangan niya ng money, kailangan niya ng manpower and maximum control sa buong imperyo. Kaya ipinag-utos po niya ang pagpapatala sa lahat ng tao sa buong mundo. And when I say buong mundo, that only pertains to the Roman Empire kasi akala po noon ng mga tao, ang mundo ay sila lang. Kasi wala pa nung means of transportation via air or via sea na pangmalayuan. Kaya hindi pa nila nadidiscover na may iba pang mga islands, may iba pang mga lugar na may mga sibilisasyon din. Kaya pag sinabi kong buong mundo, that only pertains to the Roman Empire. Hindi pa nila alam na may Pilipinas noon. Hindi pa nila alam na may China o Japan noon. Ang mundo ay umiikot lamang sa kanila, the Roman Empire. So ginawa po ang paniningil, ang pagpapatala or census para sa paniningil ng buwis na gagamitin sa pagsasaayos at pagpapalawak ng imperyo. Posible rin na ang dahilan ay para kumuha ng gagawing militar mula sa mga lalaki at para ipakita ang political power ng Rome. Ngayon ay imagine niyo po ba mga kapatid ang kalagayan ng mundo pagkatapos ng matagal na digmaan? Ano ang nakikita natin sa paligid? Ano ang status ng mga tao? Ano ang status ng mga kabuhayan? After, let's say, 30 years na tuloy-tuloy na digmaan, bago na angkin ni Emperador Augustus ang buong imperyo ng Roma, ano kaya ang itsura ng imperyo noon? According po to other historians, ang mundo noong panahong iyon ay puno ng political tension, corruption, social injustice at oppression. Magulo ang lipunan, hindi ligtas ang mga daan. Marami ang mapang-abuso at masama. Uso ang patayan, nakawan, diborsyo, abortion, mataas ang inflation rate, tagutom. And in short ay magulo. Mas magulo pa sa Pilipinas ngayon. And this is the world Jesus entered. Ito ang mundo na dinatnan ng Panginoong Jesus. Hindi tahimik, hindi payapa, hindi maayos. At ito po ang larawan ng daigdig na nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi lamang po political savior sa katauhan ni Augustus, kundi isang Mesaya na magbibigay ng lunas sa pinakamalaking suliranin ng tao na ugat ng lahat ng kaguluhan. At yun ay ang kasalanan. At muli po, hindi po ito nangyari once upon a time, kundi ito ay totoong naganap sa isang bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Lahat ng ito ay historically accurate at ito ay nagpapatunay na ang Pasko ay totoo. Ang Pasko ay totoo, na may unang Pasko na naganap sa isang kasaysayan na imperfect at magulo. And may this serve as a reminder that God enters into brokenness, chaos, and darkness, exactly where we need Him the most. Ang Diyos ay handang dumating o pumasok sa gitna ng brokenness, kaguluhan, at kadiliman kung saan kailangan natin siya. Alam po ng Diyos
na ito ang tamang panahon para isugo ang liwanag sa mundong pinaghaharian ng kadiliman. At salamat po sa Kanya na hindi siya naghintay ng perfect situation bago siya kumilos. Paano kung sinabi ng Diyos na iintayin ko munang maging maayos ang mundo bago ko ipadala ang tagapagligtas? Well, kung ganun po ang isip ng Diyos, siguro ay hindi na isinilang ang Panginoong Jesus. Hindi na dumating ang tagapagligtas kasi that will never happen. Why? Because sin reigns in the world. The evil reigns in the world. Kaya kung ang Diyos ay nagintay ng perfect situation before He sent the Savior, wala tayong pag-asa. Pero ang maganda sa Diyos, kahit sa gitna ng brokenness, chaos, and darkness, that is the perfect time He chose para ipadala ang tagapagligtas. This imperfect time was God's divine schedule to send the Savior. Divine timing. Divine timing, ibig sabihin po, hindi ito aksidente, hindi ito tsamba, hindi ito coincidence. And who knows, baka kahit sa gitna ng maraming imperfections ng ating mga buhay ngayon, ito ay gagamitin din ng Diyos na panahon upang tayo ay abutin at iligtas. Kaya pakiramdam mo ba minsan parang ang gulo ng buhay mo? O minsan parang walang nangyayaring maganda? Parang walang dahilan para magdiwang ng Kapaskuhan? Ironic, but that's exactly the point. Our mess magnifies the meaning of Christmas. Ang totoo mga kapatid, sa sukatan po ng Diyos pagdating sa kanyang kabanalan at kaluwalhatian, wala pong ipinagkaiba ang bahagi ng kasaysayan noon sa isinusulat nating kasaysayan ngayon. Kung hindi po magulo ang mundo, walang dahilan para sa Pasko. Dahil ang noon at ngayon ay parehong pinaghaharian ng kadiliman, patuloy po na magliliwanag ang kwento ng Pasko na nagpapaalala sa atin na noon hanggang ngayon, ang mundo ay nangangailangan ng tagapagligtas. At ang Pasko ang patunay na ang ating tanging pag-asa ay dumating na. Kaya mayroon tayong sapat na dahilan para magsaya. Amen? Ang Pasko ang patunay na ang ating tanging pag-asa ay dumating na, kaya mayroon tayong sapat na dahilan para magsaya. When life feels dark, let's remember that Jesus enters dark places, He enters messy places, and Jesus enters broken places. At marahil tulad po ng panahon ni Agosto, ito rin ang panahon na gusto ng Diyos na may gagawin siya sa buhay mo na babago sa takbo ng iyong kwento, kagaya ng Pasko na bumago sa kasaysayan ng mundo. Who knows? Who knows? Pangalawa po, ano nga po yung unang pinatototohanan ng dakilang kapanganakan? Ang kaangkupan sa kasaysayan. Pangalawa po ay ang katuparan ng propesiya. Ang katuparan ng propesiya. Sabi po sa Lucas 2 verse 4 to 6, mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isang utos lamang, isang utos, mga kapatid, at gumalaw ang buong mundo. Isang utos, gumalaw ang buong mundo. Libo-libo ang napilitang umuwi sa kani-kanilang bayan para magpatala kasama ang kanilang pamilya. A single decree uprooted entire families. Isinara ang mga negosyo, iniwan ang trabaho, at naglakbay ng malayo just because the most powerful man in the world said so. Kung bakit ba naman kailangan pang bumalik sa orihinal na bayan kung pwede namang doon na lamang magpatala sa kung nasaan sila kasulukuyang naninirahan. Parang anong laking hassle po, ano? Pero dahil utos po iyon ng pinakamakapangyarihang tao, ang buong imperyo ay kailangang sumunod. Kung tayo po ang nasa panahon nila at hindi natin nakikita ang paggawa ng Diyos behind the scene, marahil ay mamamangha tayo sa kapangyarihan ng emperador. Kung tayo ang nandoon, hindi po natin makikita ang spiritual side. Ang makikita lamang natin ay political power. Pero sa likod po ng decree na iyon ay ang kamay ng Diyos na kumikilos upang matupad ang kanyang plano. Mula po sa Nazareth, papuntang Bethlehem, nasa 145 kilometers daw po. At yun ay nangangailangan daw ng 7 hanggang 10 araw na paglalakad on average at 3 to 5 days kung sakay naman ng asno. At pwede pa tumagal at mas mahirap lalo na at buntis
si Maria. Sino po dito nakaranas ng mabuntis? Ayan, si doktora lang ata. Siyempre yung atin po mga nanay, hindi po ba mas mahirap naman talagang gumalaw o maglakad-lakad kapag buntis, right? At si Maria po ay hindi lang buntis kundi kabuwanan na. It's only a matter of day at lalabas na ang sanggol. Puputok na yung kanyang panubigan. So mas mahirap talaga ang maglakbay para sa isang malapit ng manganak. Siyempre, kailangan nilang tumigil minsan para magpahinga, mag-CR break, ilang beses na itatayo yung tent, tapos aanuhin ulit yung tent, liligpitin ulit. And I don't know yung iba pang mga details ng paglalakbay. Pero sigurado pong sobrang hirap ng dinanas ng magkasintahan or mag-engage na sina Jose at Maria. Kung magiging realistic po tayo sa pag-i-imagine, masasabi nating baka ito na ang hardest trip ever na pwedeng maranasan ng isang buntis. At habang naroon po sila sa Bethlehem, sabi ni Lucas sa verse 6, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Na tila ba sinasabi niyang doon na inabutan. Pero para po sa Diyos, hindi iyon nagkataon. Dahil sabi po sa Micah 5 verse 2, it's from the Old Testament, Micah 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. And this will blow your mind when I say na ito po ay 500 to 750 years na prophecy na ang tagapagligtas ay isisilang sa Bethlehem. Amazing po ano? Paganong emperador ang nag-utos, buong imperyo ay gumalaw, libo-libo ang naapektuhan, pero ang Diyos ang totoong kumikilos upang matupad ang kanyang plano. Hundreds of years ago, ipinahayag ng isang propeta, si Propeta Micah, na mangyayari ito. Ipinahayag niya na sa Bethlehem ipapanganak ang tagapagligtas, and the whole world moved upang ang lahat ay umayon sa plano ng Diyos. Ang buong mundo ay gumalaw para umayon ang lahat sa plano ng Diyos. Ginamit ng Diyos kahit ang mga tao, ang mga decree na para bang dakila sa paningin ng mundo, para pangyarihin ang nakatakda na sa Bethlehem ipapanganak ang Misaya. Di ba nawindang po ang buong imperyo ng Roma sa utos na pagpapatala? Pero iyon pala ay instrumento lamang ng Diyos na kahit ang kinikilalang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay pinapagalaw din lamang ng Diyos sa kanyang palad. Kahit pala ang mga hindi mananampalataya at mga may kapangyarihan ay kayang gamitin ng Diyos para pangyarihin ang kanyang kalooban. Si Augustus ang nag-utos, pero ang langit ang nag-orchestrate. Sa unang tingin, parang political power, parang political control. Pag mapapaisip ka, wow, grabe. Grabe naman ang authority, grabe naman ang kapangyarihan itong emperador na ito. Isang salita niya lang at buong imperyo ay gumalaw, buong imperyo ay naapektuhan. Pero, divine setup pala. Divine setup pala. So mga kapatid, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Kahit sa mga panahong tila nagiging malupit o mapang-abuso ang mga nasa kapangyarihan. Dahil ang ating Diyos ay soberano, He is the true ruler. He is the true ruler. Rome thought they ruled the world. Akala ng Roma sila ang nag-rule sa buong mundo, but God ruled Rome, God ruled Augustus, and God ruled the census. At pansinin po natin na ang timing ng lahat ay very perfect. Perpektong-perpekto mula sa panahon na lumabas ang utos hanggang sa haba ng paglalakbay mula sa Nazareth patungo sa Judea hanggang sa sumapit ang panganganak ni Maria. Lahat ay perfect timing. God is never late. God is never early. He is always right on time. He is always right on time. Pwede naman po sanang sa daan ay naabutan na ng panganganak si Maria. Na-imagine niyo po, just a delay, isang delay lang, at pwedeng hindi mangyari ang propesiyang ito. Paano kung biglang nagka-LBM si Jose habang naglalakbay sila and they need to stop? Paano kung hinarang sila ng mga bandido? Paano kung biglang nagkaroon ng masamang panahon? 'Di ba? Isang delay lang at pwedeng hindi sa Bethlehem ipanganak ang sanggol. But because this is God's will, He made sure na mangyayari ang propesiya. Para po kina Jose at Maria, pumunta sila sa
Bethlehem para magpatala. Yun lang yung nasa isip nila. Yun lang yung mindset nila. Pupunta sila doon para magpatala. At hindi po yun by choice, kundi sila ay napilitan. Sila ay kailangan lamang sumunod sa utos. So ang isip nila, pupunta sila doon para lamang magpatala. Pero ang isip ng Diyos, sila ay paroroon para tupdin ang matagal nang itinakda. So, pwede rin po tayong maniwala, mga kapatid, na nothing in our life happens by accident if God is our Lord. Amen? Nothing in our life happens by accident if God is our Lord. Kung ang Diyos po ang ating kinikilalang Panginoon, pinagkakatiwalaan, inaasahan sa lahat ng bagay, walang pangyayari sa buhay natin ang aksidente. Kapag may mga bagay po sa buhay natin na parang census, yung tipong nakakapagod, nakaka-stress, hindi mo naman pinili, inutos lamang ng buhay sa iyo, nilagay ka lamang dun sa sitwasyon, baka naman hindi ka talaga malas gaya ng iniisip mo. Baka ginagamit iyon ng Diyos para ilipat ka sa kung saan ka dapat, para buksan ang pintuan na hindi mo naman pupuntahan kung hindi ka aabalahin ng mga pangyayari. Di po ba, there are a lot of inconveniences happening in our lives day after day. And minsan iniisip natin, ano ba to? Nakaka-stress naman, nakakapagod naman. And that's exactly the symbolism of the census in this story. We all have this kind of inconveniences. Pero malay po natin, yun pala ay ginagamit ng Diyos para dalhin tayo sa saan tayo dapat. Yung census po ang nagdala kina Jose at Maria sa Bethlehem. Grabe yung hirap, grabe yung pagod at pagtitiis, yung sakripisyo nila. Pero kung wala pong census, wala ring fulfilled prophecy. Walang fulfilled prophecy, wala namang ibang dahilan para pumunta sila doon. Kaya po pinagalaw ng Diyos ang buong mundo para matupad ang kanyang plano. Kaya mga kapatid, yung inconvenience, yung hassle at sacrifices mo ngayon, pwedeng alignment ng Diyos sa kanyang mga plano. Pwede ring positioning, inaposisyon ka ng Diyos. Preparation, inihahanda ka ng Diyos. Redirection, binabago ng Diyos yung path mo kasi alam niyang this one is better for you. Or this could be a divine orchestration. Isang bagay pa po mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa kahit maraming nakakainis na balita tungkol sa mga nasa kapangyarihan. Even when leaders or systems are unfair and their wrong and selfish decisions can severely affect our lives, God remains sovereign. God remains sovereign and He is the ultimate ruler. He is the ultimate ruler. If He used Caesar, He can use anybody today. Kung ginamit niya po si Augusto Caesar, kung ginamit niya ang emperador noon para pangyarihin ang unang Pasko, kaya rin niyang gamitin ang kahit na sino para sa kanyang mga plano sa panahong ito at para sa iyo. Kung ginamit niya ang pinakamakapangyarihang tao sa panahon na isinulat itong Biblia, kaya niya rin gamitin ang kahit na sino para pangyarihin ang kanyang plano sa panahong ito at para sa iyo. Hawak niya po ang lahat sa kanyang palad. Hawak niya ang lahat sa kanyang palad. Naniniwala po ba kayo doon that He holds the galaxies, He holds the universe, the planets, hawak niya ang kabundukan, karagatan, He holds everything in His hands, yet He notices when your heart trembles. He notices when your heart trembles. Di ba parang, Lord, ang busy mo na, ang laki na nung hawak mo yung universo, hawak mo ang mga bituin, pinapagalaw mo, pinapanatili mo ang kaayusan, ang balanse, pinapanatili mo ang gravity, ang lahat ng bagay. Pero pansin mo ako, kita mo ako. And that's just amazing about our God. Kahit sa kabila ng kanyang kalakhan, kadakilaan, alam niya kung may pangamba sa puso mo, alam niya kung may takot, alam niya kung may problema, alam niya ang nasa isip mo, alam niya ang bilang ng buhok mo. Kita ka niya at alam niya kung saan ka niya dinadala. Kita ka niya at alam niya kung saan ka niya dinadala. Pangatlo po, okay, review. Ano nga po yung unang pinatototohanan ng dakilang kapanganakan? Ang kaangkupan ng Biblia sa kasaysayan. Pangalawa, ang katuparan ng propesiya. At ang pangatlo ay ang pagkakristo ni Jesus. Ang pagkakristo ni Jesus.
Sabi po sa Lucas 2 verse 7, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Wala ng lugar. Wala ng lugar. Pwede niyo po bang sabihin yon? Wala ng lugar. At parang may kirot po sa aking puso reading that part, kasi alam ko na hindi lamang literal ang kahulugan niyon, kundi yun ay tila naglalarawan na from the very beginning, Jesus was rejected by this world. Jesus was rejected by this world. Hindi po tinanggap sina Jose at Maria sa bahay panuluyan. At mga kapatid, hindi po ito yung iniisip nating typical na hotel na alam natin sa panahong ito. Dahil yung salita pong ginamit sa original na salin ay kataluma. Kataluma. Na ang ibig pong sabihin ay madalas na tumutukoy sa guest room sa bahay ng kamag-anak o relative. Guest room sa bahay ng kamag-anak o relative. Kaya po ang ating mga Bible scholars ay nagbigay ng dalawang possibilities. Yung una, puno na sadya ang mga bahay dahil napakaraming umuwi para sa census. Natural, maraming bisita, maliit lamang po ang Bethlehem, at limited ang guest rooms. Kumbaga, first time in the history na ang emperador ay nag-utos ng census. Kung kaya, ang mga tao ay nabigla, hindi nila inasahan na biglang mag-uuwian yung kanilang mga kamag-anak, mag-uuwian yung mga third cousin, fourth cousin, at hindi sila nakapag-ready ng maraming matutuluyan, kaya mabilis na puno ang mga bahay panuluyan, kaya nang kumatok sina Jose at Maria ay wala na silang naabutan. Yun po yung unang possibility. Pangalawa, maaari daw na hindi sila pinatuloy ng kamag-anak ni Jose dahil si Maria ay buntis kahit hindi pa sila kasal. Kasi kung babasahin po natin yung verse 5, sabi po doon, kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa. Kanyang magiging asawa. So in this account of Luke, they are not officially and formally married. They are betrothed. Ang ginamit pong sa salin sa English ay betrothed, or in our modern time ay engaged. Engaged. Ang kaibahan lamang po, during that time, sa kultura nila, when two persons are betrothed, they are legally acknowledged by the law as officially husband and wife rather, pero hindi pa po nakukonsummate yung kanilang marriage. Hindi pa sila dumadaan sa wedding ceremony, yung formal na pagkakasal na inaabot sa kanila noon ng ilang araw and minsan ay linggo pa. So, because of that, isang kahihiyan sa kultura ng village life na ang isang babae ay buntis na kahit wala pa yung consummation of their wedding or marriage. At marahil, posible na ayaw mapag-usapan at mababad sa kahihiyan ng mga kamag-anak ni Jose, kaya hindi sila tinanggap. That's the second possibility. Yung una, sadyang puno na. Pangalawa, hindi sila tinanggap para makaiwas sa kahihiyan. Pero either way, maalin man doon ang tama at totoo, pareho iyong mapait, pareho iyong masakit. They were not welcomed. They were not given space. They were rejected. At dito pa lamang po ay makikita natin at mapapatunayan na ang isinilang na sanggol ay ang Kristo nga na kinamumuhian ng mundo. Siya ang Kristo na tinatanggihan at inaayawan ng mundo. At sabi rin po sa talata, binalot siya sa lampin or binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa sabsaban. Binalot sa lampin. Parang wala namang kakaiba dito, parang normal. Pero alam niyo po ba na ang lampin o swaddling cloth na binabanggit dito ayon sa original na wika sa Jewish tradition ay hindi ang alam nating lampin na pangsanggol, kundi tela na pambalot sa kapapanganak pa lamang na tupa para ialay sa templo. Diba? Natural, nasa sabsaban sila, saan naman kukuha ng lampin na pangsanggol si Maria, gayong sabi ng Biblia, sumapit ang panganganak, ibig sabihin ay hindi na masyadong napaghandaan. So, for sure, ang available lamang doon ay yung mga gamit din ng mga hayop na naroon, which includes the swaddling cloth o yung lampin. At yung lampin pa na yun ay ginagamit para ibalot ang kasisilang lamang na tupa na iaalay sa templo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Di ba it's just full of symbolism that Jesus is the Lamb of God. Dito pa lamang ay nagbibigay na ang Biblia ng messianic clue na ang sanggol na ibinalot sa tela
na para sa tupang panghandog sa templo ay ang mismong kordero ng Diyos na magbubuhos ng dugo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. So from birth, the message is clear. He came to die, He came to save, and He came as the Lamb of God. Doon pa lang sa kanyang pagsilang ay malinaw na ang mensahe. Siya ay dumating para mamatay, siya ay dumating para ihandog, para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Siya ay dumating para magligtas, at siya ay dumating bilang kordero ng Diyos. Yan, for the sake po ng mga batang Kristiyano, ano ba yung kordero ng Diyos? Yun po yung batang tupa. Kordero, batang tupa. So Jesus equals the Lamb of God. Dahil sa sabsaban po isinilang si Jesus, una siyang inihiga, hindi sa malambot na kama, kundi sa manger or sabsaban. Ang totoo mga kapatid, ang sabsaban po sa Bethlehem ay hindi ang alam nating mga kubo na madalas makita sa mga Christmas card, Christmas decor, o yung mga ginagawa ng karamihang mga disenyo. Kundi para po siyang mga kuweba. Ang sabsaban noon ay parang mga kuweba. At doon po sa kuweba na yon ay inuukit ang isang manger or lagayan ng mga pagkain, ng mga damo, pagkain ng mga hayop. At doon po inihiga ang hari ng mga hari. Na-imagine po natin. So, nasusundan po ninyo yung kwento, isang sabsaban. For sure, may mga hayop doon. At yun ay nagpapakita lamang na ang unang Pasko ay hindi po pala tahimik, hindi payapa, hindi mabango, hindi malinis, hindi maliwanag, at lalong hindi magarbo. Ang unang Pasko ay hindi tahimik, hindi payapa, hindi mabango, hindi malinis, hindi maliwanag, at lalong hindi magarbo. This was messy, dark, stressful, painful, and unsanitary. It was not a silent night. It was not a silent night. Hindi po ba ito ay malinaw na nagpapakitang mula sa pagsilang ay talagang nagpakababa ang Panginoong Jesus? From birth ay naranasan niya ang isa sa worst possible experience. At maliban po sa Panginoong Jesus, wala nang iba pang maganda sa unang Pasko. Wala nang iba pang maganda sa unang Pasko. Ang totoo, it was almost a nightmare, especially para kay Maria. Diba? Kung kayo po ang first time manganganak, kasi ang sabi nung talata, syempre siya ay isang birhen, at ito ay kanyang panganay. So unang beses manganganak ni Maria. Sa sabsaban pa, tinanggihan pa, walang ibang mga gamit, hindi na paghandaan. Pero ang nakakamangha po, at ako'y napahanga kay Maria nung sinabi ng Biblia sa Lucas 2 verse 19 na, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. He treasured all of these experiences in her heart, and she pondered them in her heart. Why? Because she was not looking at the situation, hindi siya nakatingin doon sa mabaho, hindi siya nakatingin doon sa mga hayop, hindi siya nakatingin doon sa sabsaban, hindi siya nakatingin sa sitwasyon. She was looking at Jesus. She was looking at Jesus. So I hope the same is true to each and every one of us, that despite sa lahat ng mga masamang nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, sa ating sitwasyon, we will still say na tatandaan natin ang mga bagay na ito at ating pagbubulay-bulayan, not because the situation is good, but because Jesus is present. Because Jesus is present. Ang unang Pasko po ay mababa, marumi at puno ng pagtitiis. Pero ito ang paraang pinili ng Diyos. Ito ang paraang pinili ni Jesus. Alam niya na mula sa pagiging Diyos sa langit, bababa siya sa lupa bilang tao at 100% na tao, kaya kailangan niyang isilang bilang sanggol at doon pa sa isang abang sabsaban. I mean, it could have been easier, right? Or even grander. But God chose the humblest and natural way upang ganap nating makita na si Jesus ay 100% na tao from birth. Walang shortcut, walang special privilege, walang pinadaling paraan. I mean, He is God. Pwede namang 12 years old na siya, nagkatawang tao, o kaya 25 years old, binata na, o kaya naman 30 years old, ready na for ministry. Pero pinili niyang isilang bilang isang selfless, di ba? Walang kakayanan, kawawang sanggol.
para patunayan na He is 100% human. He is 100% God, yet He chose to also become 100% human. From birth ay pinakita po ni Jesus na siya ay nagpakababa upang maranasan niya ang lahat ng pwedeng paghihirap natin. He was rejected from birth, poor from birth, and experienced painful experiences from womb to tomb para sabihin sa atin na naiintindihan niya tayo. Di po ba? Mula sa sinapupunan pa lamang hanggang doon sa krus, sa kanyang kamatayan, lahat ng pinagdaanan ng Panginoong Jesus ay puro pagpapakababa, puro paghihirap para sabihin sa atin na naiintindihan niya tayo. So nung sinabi ng Biblia na naiintindihan tayo ng Panginoong Jesus, hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nagsisinungaling, kundi naranasan niya ang lahat ng iyon. At pag sinabi niyang naiintindihan ka niya, naiintindihan ka niya. He knows our needs and our weaknesses are not stranger to Him. Because He is fully human, lahat ng posibleng kahinaan, lahat ng posibleng kalakasan, lahat ng posibleng katangian ng tao ay nasa Kanya din at naranasan niya din. So our weaknesses are not stranger to Him. Pinatunayan po ng Panginoong Jesus na sa pamantayan ng langit, ang pinakadakila ay ang pinakamababa. Diba? It's so, parang kabaligtaran. Ang title ng series natin ay ang mga dakilang bagay tungkol sa Pasko. This message particularly ay dakilang kapanganakan. Pero ano bang ibig sabihin ng pagiging dakila? Pinakita iyon ng Diyos sa pamamagitan ng labis na pagpapakababa. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, makita rin nawa po sa atin ang pagiging mapagpakumbaba. Makita rin po sa atin ang pagiging mapagpakumbaba. Christian life is not about rising, it is about kneeling. Ang pagiging Kristiyano ay hindi tungkol sa pagpapakataas, ito ay tungkol sa palaging pagluhod. Pagluhod na nagpapakita ng ating pagtitiwala, ng ating pag-asa, ng ating pagdepende sa ating Panginoon. So, tapikin po natin ang ating mga sarili and let's evaluate, ako ba ay nasa estado pa din ng pagpapakumbaba? At yung pagpapakumbaba po, it's not just denying the gifts that you have. Iba po yun. Actually, humility is about acknowledging the source. It's about acknowledging the source. That everything that we have ay galing sa Panginoon. Hindi po yung, hindi naman totoo na ako ay magaling sa kahit ang galing mo naman talaga. No, that's not humility. Humility is not denying what you have. It's acknowledging the source of what you have. And it's always God and has always been God. So, we are called para sa pagpapakumbaba. Minsan po, actually, madalas, we experience rejections from the world. Tama? Lahat po tayo ay dumaranas ng rejection mula sa mundo. Pero sabi po sa John 15:18-19, John 15:18-19, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. So minsan po parang nararanasan natin na parang natakwil tayo ng mundo. Sino po dito yung yung tuwang-tuwa ang mundo sa iyo? Tuwang-tuwa yung mga barkada mo sa iyo, tuwang-tuwa yung mga kapitbahay mo sa iyo, tuwang-tuwa yung mga katrabaho mo, tuwang-tuwa yung mga friends mo sa Facebook kasi nagpo-post ka ng kung ano-ano. Pero ang sabi po ng talata, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. Diba? Kung ang ating nga pong Panginoong Jesus, from birth ay nireject ng mundo, paano pa kaya tayo? Pero ang maganda po sa ating Panginoon na ito, pagsarahan man tayo ng pinto ng mundo, God opens destinies. God opens destinies. Kung hindi tayo bigyan ng lugar sa sanlibutan, kung hindi tayo patuluyin sa bahay panuluyan, baka may sabsaba na inihanda ang Diyos para sa atin. Maaring not glamorous as what we prayed for. Hindi kasing ingrande ng iniisip natin, but divinely appointed
divinely appointed at ayon sa kalooban ng Diyos. And that is the best for sure. Mga kapatid, ang kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus ay hindi romantikong eksena. Ito ay kwento ng Diyos na bumaba sa pinakamababa upang abutin ang pinakamababa. Sa sabsaban po nagsimula ang kwento ng kaligtasan. At kung doon po pinili ng Diyos ipanganak ang kanyang anak, paano pa kaya ang mga mabababang bahagi ng ating buhay ngayon? Wala pong lugar na masyadong pangit, masyadong marumi, masyadong magulo upang hindi mapagharian ng presensya ng Panginoong Hesus. So ano nga po ulit yung tatlong punto natin? Mga pinatototohanan ng dakilang kapanganakan. Number 1, kaangkupan sa kasaysayan. Pangalawa, katuparan ng propesiya. At pangatlo, ang pagkakristo ni Jesus. Actually po, binahagi ko ang mga katotohanan ito hindi dahil I'm convincing you or I'm defending the Bible, because God's words do not need defending. Hindi po kailangan ng depensa ng salita ng Diyos. Inihayag ko lamang po ang mga katotohanan na nagpapatunay na ang lahat ng bahagi ng Biblia ay tugma sa totoong kasaysayan ng mundo. Ang pagsilang kay Kristo ay katuparan ng matagal ng propesiya at ang isinilang na sanggol sa abang sabsaban ay ang Kristo at Kordero ng Diyos na inihandog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ito po ang muka ng unang Pasko. Sumasalamin sa kasaysayan is relevant regardless of what the situation was during that time. Dumating ang Panginoong Hesus. Ito ay katuparan ng ipinangako hundreds of years ago. A prophet prophesies na isisilang ang sanggol sa Bethlehem and the whole world moved para mangyari ang propesiyang ito. At ito rin ay ang buhay na pag-asa para sa tinatanaw na bukas. Kung titingnan po natin ang pinakadiwa nito, mga kapatid, bago po ang mga regalo, bago ang handaan, bago ang mga pailaw at dekorasyon, walang ibang maganda sa Pasko kundi si Jesus lamang. Walang ibang maganda sa Pasko kundi si Jesus lamang. The greatest gift God has given us. So without Jesus, kahit maraming regalo, maraming mga gawain, maraming pagkain, maraming pailaw, wala ring kabuluhan ang lahat. If the first Christmas teaches us na walang ibang maganda sa unang Pasko kundi si Jesus, at inalis mo si Jesus sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, maghanda ka na ng sobrang dami, magpailaw ka na, damihan mo ng ganap, but still, you will still miss the whole point dahil hindi si Jesus ang sentro. Di ba isang malaking kahungkagan at kahangalan kung aalisin mo si Kristo sa diwa ng Kapaskuhan, gayong siya ang sentro nito, at sa unang Pasko walang ibang maganda kundi si Jesus lamang. So CLJC, let's make Him first this Christmas para hindi tayo ma-sidetrack. Let us intentionally celebrate Christmas. Again, this is a call for each and every one of us to intentionally celebrate Christmas. At hindi po kailangang magarbo, hindi kailangang kumpleto ang handa, hindi kailangang masaya ang sitwasyon. Pwede po tayong dumaraan sa hirap, sa pagod, sa kawalan, sa bigat o sa katahimikan, pero kung si Jesus ang sentro, hindi mawawala ang tunay na Pasko. Kung may kakayanan naman po kayo, wala rin naman pong masama kung gusto ninyong gawing in grande, damihan nyo ng handa if that is your expression of your celebration sa pagsilang ng Panginoong Jesus. Simple po or in grande, for as long as Jesus is the center of our celebration, lahat ng kapangitan ay kayang takpan. Lahat ng kapangitan ay kayang takpan. Dahil ang Pasko po ay hindi kailanman nakabatay sa kung ano ang meron tayo, kundi sa kung sino ang kasama natin. Ang Pasko ay hindi nakabatay sa kung ano ang meron tayo, kundi sa kung sino ang kasama natin. Lahat po ng kinagista nating bahagi ng Pasko, pwede yang mawala, pwede yang magbago over time. Subalit magbago o mawala na ang lahat, kahit mawala ang mga tradisyon, kaugalian, ang Pasko po ay mananatiling maligayang Pasko hanggat hindi natin inaalis sa sentro ang Panginoong Hesus.
Alam niyo po, nalulungkot ako kapag naririnig ko ang mga tao na nagsasabing wala na raw gana ang Pasko, malungkot na ang Pasko, hindi raw gaya nung bata pa sila. So let me tell you this, mga kapatid, ang diwa ng Pasko kailanman ay hindi magmamaliw at hindi magiging malamlam. Ang tunay na Pasko ay hindi mamamatay dahil si Kristo ay buhay magpakailanman. He lives. He lives. At kung sa unang Pasko po, walang tumanggap sa Kanya, walang silid para sa Kanya, walang nagbigay ng lugar para sa Kanya, mga kapatid, ngayong Pasko, paano natin siya sasalubungin? Paano natin siya sasalubungin? May puwang ba siya? May lugar ba siya? O baka pati tayo ay may mga bahagi ng buhay natin na sinarado na natin para sa Kanya? Baka masyado tayong busy. Baka pagod tayo. Baka puno ang puso, pero hindi siya ang laman. Baka may space para sa work, para sa hobbies, para sa social media, para sa gatherings, para sa mga plano, para sa reunion, para sa ministry, para sa relasyon. Pero walang puwang para kay Jesus. Church, this is the heart of Christmas. Everything about Christmas should point to Jesus. Everything about Christmas should point to Jesus. Everything. Pwede bang nating sabihin po yun? Everything. At kung hindi po siya ang sentro, lahat ng ito ay ingay lamang. Walang laman, walang saysay, walang kabuluhan, walang kapangyarihan. Ngayon pong umaga, hayaan ninyong sabihin ko ito with all humility and love. Huwag po nating ulitin ang nangyari sa Bethlehem. Huwag nating pagsarahan si Jesus. Huwag nating ipagtabuyan ang Diyos sa sarili niyang pagdiriwang. Again, huwag nating ipagtabuyan ang Diyos sa sarili niyang pagdiriwang. Instead, this Christmas, let's make room for Him. Let's make room for Him. Let us give Him space. Let us give Him our lives. Hindi lamang, Lord, pumasok ka, kundi, Lord, maghari ka. Ikaw ang hari, sa iyo ang lahat. Maging sentro ka ng buhay ko, maging sentro ka ng bahay ko, maging sentro ka ng puso ko, maging sentro ka ng pamilya ko, maging sentro ka ng Pasko ko. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, kung nararamdaman mo sa puso mo na parang wala masyadong lugar si Jesus, kung sa dami ng pinagdadaanan mo, parang natabunan siya, kung sa gulo ng buhay mo ngayon, parang wala ng space para sa Kanya, marahil sa pamamagitan po ng kwento na ating binulay ngayong umaga ay sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, hindi kita hinanap sa maganda, hindi kita hinanap sa kumpleto, hindi kita hinanap sa malinis, hindi kita hinanap sa maayos. Dumating ako sa marumi, sa magulo, sa masakit at mapait na mundo dahil doon kita gustong abutin. Doon kita gustong abutin.